Ako si Kaloy. Graduate ako ng IT, pero mas pinili kong magtrabaho bilang Grab delivery driver. Mas malaki kasi ang kitaan dito, lalo na sa madaling araw, dahil mas maraming nagpapadeliver. Mahirap lang kapag umuulan dahil traffic at madulas ang daan. Pero hindi yun naging hadlang para tumigil ako sa paghahanap buhay, lalo na't pinag-aaral ko ang dalawa kong nakababatang kapatid. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isa sa nakakatakot kong experience bilang isang delivery rider. Naaalala ko, madaling araw noon, buwan ng Nobyembre, taong 2021. Pauwi na sana ako sa amin para magpahinga nang makasalubong ko ang kaibigan kong rider na si Makmak. "Pre, uwi ka na?" Tanong niya sa akin. Oo pre, kanina pa kasi akong umaga eh. Malaki-laki na rin yung kita ko. Ikaw ba?" Tanong ko naman sa kanya. Ngayon pa lang ako magsisimula. Mas marami kasing order ng ganitong oras, tsaka wala masyadong traffic. "Hindi ka ba natatakot? Lalo na, madilim na yung daan." "Ang tapang mo naman pre." Syempre, natatakot ako. Pero, mas malaki naman yung kinikita ko eh, kaya ayos lang. Sabi naman niya sa akin. Nagpaalam ako para makauwi na. Pag-uwi ko sa bahay, naabutan ko ang mga kapatid kong nag-aaral. "Kuya, may field trip po kami sa December. Kailangan po namin ng pambayad." "Ako din kuya. Lahat ng kaklase ko sasama." Nakita ko ang pagkinang ng kanilang mga mata. Mukhang sabik na sabik silang makasama. "Ganun ba? Sige, huwag kayong mag-aalala. Si kuyang bahala sa inyo. Sasama kayong dalawa sa field trip." Masigla akong sabi sa kanila. Sabay silang nagtatatalon sa tuwa dahil makakasama sila ng field trip. Sinilip ko naman ang wallet ko at nakita ang 2,000 pesos kong kinita sa pag-grab mula umaga. Kadalasan, galing ito sa mga tip ng customer kong mababait. Nakakaipon naman ako, kaso kulang dahil masyadong mahal ang gamot ni nanay na may diabetes. Naalala ko bigla ang sinabi ni Makmak na mas malaki ang kitaan tuwing madaling araw. Kaya minabuti kong makapagpahinga ng gabing yun para kinabukasan makapagtrabaho ako hanggang madaling araw. Kinabukasan, nagsimula akong mag-asikaso para makapagbiyahe na. Hapon na ako nagising at masasabi kong nasulit ko talaga ang pagpapahinga. Paalis na sana ako nang makita ko ang ginawang drawing ng dalawa kong nakababatang kapatid na nasa lamesa. Nakakatuwa dahil sa murang edad, may kanya-kanya na silang mga pangarap. "Huwag kayong mag-alala, magsisikap si kuya para makapagtapos kayo hanggang college." Nagpaalam na ako kay nanay at ibinilin ito sa kapitbahay namin na si Mara. Nagsimula akong bumiyahe at kumuha ng maraming order. Sunod-sunod ang delivery ko, kaya nakarami ako buong maghapon hanggang gabi. Hanggang sa sumapit ang 12:15 a.m. Nakatambay ako sa tapat ng fast food chain para kumuha ng order kasama ang ibang hindi ko kilalang Grab riders. Nagkukwentuhan sila habang ako nakikinig lang sa gilid. "Ano pre, sabi sa'yo eh, huwag mong kukunin yung order dun. Wala ngang tao sa address na yun." Rinig kong sabi ng isang Grab rider. Paano ba naman kasi? Bukod sa bayad na ng customer yung order, malaki rin ang tip na ibibigay niya eh. "Sinunod mo ba yung nakalagay dun sa instruction?" Sabi ulit ng isang Grab rider na hindi ko kilala. "Hindi eh. Iniwan ko lang sa tapat ng gate yung order niya. Hindi ako papasok dun sa bahay, lalo na walang ibang ilaw kundi yung
Nandun sa second floor. Bakit? Ano bang nakalagay dun sa instruction? Bigla akong tanong sa kanila. Napahiya ako nang bigla nang makita silang nakatingin sa akin. Natawa naman yung lalaking nagkukwento at saka tinanong ako. Bago ka lang no? Tanong niya sa akin. Matagal na akong Grab rider pre. Pero ngayon ko lang sinubukan yung gantong oras. Alam mo na, kailangan ng extra. Ganun ba? Kung ganun, mag-iingat ka sa address na to. Pinakita niya sa akin ang cellphone niya kung saan may mapa ng isang address ng customer na na-deliveran niya. Oh, anong meron dyan? Tanong ko naman sa kanya. Ang sabi nila, araw-araw merong umu-order dito. Tuwing 3 a.m., pwedeng ako, pwedeng siya, o pwedeng ikaw ang makakuha. Sabi niya sa akin. Malaki ang tip niyan pre, at bayad na yung i-deliver mo. Ang kaso, bago mo makuha yung tip, kailangan mong pumasok sa gate at ilagay yung order sa lamesa malapit sa pintuan ng bahay at mag-doorbell ng 3 beses. Sabi naman sa akin ng isa pang Grab rider. Madali lang palang gagawin at malaki naman pala ang tip at bayad na. Pero bakit parang mukhang ayaw nyo ata kunin yung order na yan? Tanong ko sa kanila. Nagkatinginan silang dalawa, tsaka takot na tumingin sa akin. Kung makikita mo ang bahay na yun, mula gate pa lang aatras ka na. Ang sabi nila, may kung anong nilalang na nakatira sa bahay na yun. Parang natatakot nitong sabi sa akin. Teka, magkano tip bang pinag-uusapan natin dito? 5,000 pesos. Sabay nilang sabi sa akin. Nabigla ako sa narinig ko at na-excite na ako ang makakuha ng order na yun. Pero pre binabalaan kita. Huwag mo gagawin yung nasa instruction. Okay na yung na-deliver mo at bayad na, pero yung tip, hayaan mo na lang yun. Kesa matulad ka sa kasamahan namin na si Pablo. Lagpas 1 buwan nang nawawala yun Kinuha niya kasi yung order na yan at ginawa yung nasa instruction. Saksi ako doon dahil ako ang huling nakakita sa kanya bago siya mag-deliver. At dito din kami huling nagkita. Babala nila sa akin. Nang makuha ko ang order ko, nagpaalam na ako sa kanila at nagpatuloy sa pagde-deliver. Hanggang sa dumating ang 2:50 a.m. para kumuha ng huling order. Dahil pagkatapos nito, balak ko na sanang umuwi sa amin. Habang naghihintay, nakatanggap ako sa wakas ng notification ng huli kong i-deliver. Nakita ko bigla ang isang pamilyar na address. Parang nakita ko na ito kanina lang. Teka, ito ba yung pinag-uusapan nilang bahay na nakakatakot? Uy na lang bahala ko ang mga babala ng mga nakasama kong Grab driver kanina at kinuha ang order na iyon. At gaya ng sinabi nila, may instruction nga nakasama ito na naka-address sa akin. Kinuha ko ang order nito na fried chicken at ice cream at nagtungo na din sa address na nakalagay dito. Sinundan ko lang ang mapa papunta ng bahay ng customer. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko din sa wakas ang pinag-uusapan ng mga Grab drivers. Tama sila, nakakatakot nga at madilim. Tanging ilaw lang sa kwarto ng second floor ang nakabukas. Ana Mira Coronelia. Basa ko sa pangalan ng customer. Pumasok ako sa gate at inilagay ang order sa lamesa. Mula roon, nakita ko ang isang sobre. Kinuha ko ito at nag-doorbell ng 3 beses, gaya ng nakalagay sa instruction. Aalis na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan at lumabas ang isang dalaga na sa tingin ko ay kaedad ko lang. Kuya, salamat po sa pagde-deliver.
Nakangiti nitong sabi sa akin. Walang anuman, ma'am. Salamat din po sa tip. Magandang gabi po, una na ako. Sabi ko naman sa kanya. Teka lang, baka gusto mo munang pumasok sa loob at kumain. Nakangiti niyang sabi sa akin. Napakamot ako ng ulo. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko siya, kaya pumayag ako at pumasok ako sa loob para sundan siya. Pagpasok sa loob, nakita kong malinis at maayos ang kanyang sala. Umalis siya at pumunta sa kusina. Iginala ko na lang ang mata ko, tsaka ko nakita ang isang pamilyar na bag na katulad ng delivery bag ko. Ay ma'am, may asawa po pala kayong nagagrab katulad ko? Tanong ko sa kanya habang nasa kusina siya nakatalikod sa akin. Wala akong ibang kasama sa bahay, kuya. Ako lang mag-isa dito. Sabi niya sa akin. Naalala ko bigla ang kwento sa akin tungkol sa nawawalang grab driver na huling nag-deliver dito. Kinilabutan ako at dali-daling lumabas ng pintuan. Agad din akong sumakay sa motor. Handa na sana akong umalis nang mapatingin ako sa second floor. At nakita doon ang isang lalaking nakatakip ang bibig na nakatingin sa akin. Sa takot ko, mas pinili kong umalis at magtungo sa pinakamalapit na police station. Pagkatapos ng araw na yun, nalaman naming lahat na may nakatira talaga sa bahay na yun. Walang iba kundi si Pablo, ang nawawalang grab driver, at ang babaeng nakita ko ay isang biktima ni Pablo. Kinukulong niya sa bahay na iyon. Agad na inaresto ng pulis si Pablo. At walang tigil ang pagpapasalamat ng babae dahil sa pagtulong ko sa kanya. Nalaman namin iyon dahil sa sobre na nakuha ko. Hindi tip o pera ang nakalagay doon, kundi isang letter kung saan humihingi siya ng tulong sa grab driver na magde-deliver sa bahay nila. Iyon lang ang tanging paraan para makatakas siya sa bahay na puno ng nakakatakot na kwento at pilit iniiwasan ng lahat. Bigla akong naisip, siguro kung bumalik ako sa bahay na yun para tulungan ng lalaking nakita ko sa second floor na siyang main suspect sa pagkidnap, siguradong hindi na ako nakauwi ng buhay ngayon.